At dito tayo sa patungkol kay Japet Aguilar. Dito nga lang may mga lumalabas na litrato at videos ni Japet Aguilar na siyang nakasuot ng ibang jersey habang naglalaro sa isang exhibition game. So nilinaw nga mismo ng misis ni Japet Aguilar na si Cassie ay isang exhibition game lamang ito na kung saan ay tulong ni Japet para sa kanyang kaibigan na dati niyang high school teammate na kumakampanya. So kaya naman, malinaw naman talaga na hindi ito isang digang labas. Batay pa sa naging paglilinaw ni Mrs. Cassie Aguilar, walang bayad ang ginawang ito ni Japet at taos-pusong pagtulong ni Japet ito sa kanyang kaklase na si Michael Galinato na kung saan kahit flight at hotel galing sa sariling bulsa ni Japet. So bilang masasabi natin dito talagang mabait talaga etong si Japet Aguilar at hindi nakakalimot na kung sa ay talagang pagpara rin sa kaibigan, agad siyang tutulong at para na rin makapagpasaya siya ng mga tao sa ibang lugar gaya nito. So balita nga, maging si Muscleman Rick Manuel napakomento rito na ayon sa kanya, ito yung dati ko pa gusto i-express, tawag dito pakikisama, hindi na matutumbasan ng pera. Salute pre. So syempre, dahil sa ginawang pagsuportang ito ni Japet, taos-pusong nagpasalamat sa kanya ang kanyang kababata, kumpare at matalik na kaibigan na si Mr. Michael Galinato dahil sa ginawa nitong pagpapasaya sa Saguday Quirino. Sa naging laban ng Rain or Shine Elasto Painters kontra dito sa Northport Batangpier, naging magaan para sa Ross ang laban kontra Northport pero mapisikal naman na laban na kung saan nakakuha agad ng buena manong panalo ang Ross sa PBA Philippine Cup na ito na kung saan hindi nga nila sinayang ang pagkakataon na wala ang best player ng Northport na si Arvin Tolentino upang sila kanilang mailampaso sa laban. Speaking of lampaso, halos magmukhang lampaso ang isang player ng Northport matapos umakting na kala mo'y tinamaan ng siko. Speaking of Sydney Onubere, bukod dyan talagang pinag-usapan din ang girian ni Onubere and Tiongson na halos umabot pa sa baldahan. Kapansin-pansin na mainit talaga sa loob etong si Sydney ng Northport. Biruin mo, hindi nga tumanggap ng tulong kahit na nagpakumbaba na yung Kaylan Tiongson. At after ng game dami ring fans ang tila di natuwa sa inasal ni Sydney na kung saan hinabol pa naman ito ni Kaylan Tiongson upang makipag-appear sana. Pero na-disrespect nga dito si Kaylan matapos itong deadmine nitong si Onubere. At sa laro pa lang ito sa mga hindi nakakaalam, may nabanggit pala si Kaylan via Sports On Air credit po na he told me he has 2 championship. So, he must be a really great player. At ayun nga, ipinagmalaki pala nitong si Sydney kay Kaylan ang kanyang 2 championship. So siguro, pikon nga talaga si Onubere dito kay Kaylan. Pero si Kaylan, kita nyo naman sa kanya na sports lang talaga siya, patawa-tawa lang at may good attitude din naman talaga bilang basketball player. Pero syempre si Sydney hindi naman natin sinasabing hindi maganda ang ugali nito. Kumbaga, iba lang siguro talaga yung pamamaraan ng paglalaro niya. At dito tayo sa patungkol kay Maverick Ahamnisi na talaga namang pinag-usapan ng mga nakaraang araw at hindi lang si Maverick Ahamnisi, maging ito pang si Jamie Malonzo. So about nga sa trade issue di umano, na kesyo nga ita-trade raw etong si Maverick, ite-trade na raw si Malonzo dahil hindi uma-attend or wala sa practice ng Ginebra ang mga ito. So ganun nga daw. Maraming nagsasabi na wala pa daw sa Ginebra practice si Jamie Malonzo at Maverick Ahamnisi. Kaya naman, naglabas na baka i-trade na sila. Pero ang totoo pala, ito. Batay sa lumabas na update patungkol rito, sumagot si Maverick Ahamnisi sa isang patutsada nitong Basketball PH na sinasabi rito, no show in Ginebra training camp. Jamie Malonzo and Maverick Ahamnisi has yet to show up in Ginebra training camp. Their Philippine Cup campaign will start on April 23. Kaya naman, nilinaw ni Maverick na ang mga haka-haka ng mga fans na wala siya sa practice
Sabi niya, nung 14 pa siya nakauwi at kasama na siya sa practice. So kung hindi naiintindihan ng iba sa Tagalog, ayon sa kanya sa English that's news to me, lol, cause I definitely remember landing in Manila on the morning of the 14th just in the time for practice. People find any type of rumor to stir the pot. Haha. So yari kayo ngayon. Nasa inyo si Malag. So ano sa inyo? At dito tayo sa nabigyan ng magandang kontrata ng Ross na si Michael Malonzo. So nito lang, nabigyan si Mike Malonzo ng 3-year extension para sa Ross dahil na nga rin yan sa nakitahan talaga ito ng potensyal maging ni Coach Shengyao, na kung sa ay tiningnan nga agad itong bright future para sa team, na kung sa ay para daw itong si Jornel Clarito. So si Malonzo nga raw may fearless attitude pagdating sa court, na kung sa ay kita nga raw nila sa practice masipag nga raw ito at may physical asset, na kung sa ay matigas nga rin raw ang katawan nito, na kayang maglaro sa 2 or 3, mabilis at may shooting nga rin raw. Nagustuhan niya rin itong si Coach Sheng dito, malakas nga raw ang loob na po pwede mong i-correct, hindi nga raw kagaya ng iba na mahina ang loob na hindi mo pwedeng i-coach or palakasin ang loob. So nakita ni Coach Sheng na good investment ito para sa kanila dahil two-way player ito. Offense and defense talagang maaasahan mo. Sa mga hindi nakakaalam si Mike Malonzo ay ang 49 PBA draft ng Ross bilang pang 16 pick noon. So may taas nga po itong 6'3", 25-year-old, kayang maglaro, mapa-guard or small forward. At tulad ng nasabi ni Coach Sheng, may potential, mabilis, may shooting at matigas ang katawan na bagay for his size. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.